Sama-sama tayong magiging Sakaki! Bago pa rin sa saksi, halos 170 million pesos na halaga ng shabu ang natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Badok, Ilocos Norte. Ayon sa apat na mangingisda, pauwi na sila nang matagpuan ng isang sako. Nang buksan, 24 na bloke pala ng shabu ang nasa loob at nakabalot sa Chinese tea pack. Agad nila itong dinala sa barangay na siyang nag-turnover sa mga pulis. Posibleng tumakbo sa pagkasenador sa 2025 si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawa pa niyang anak ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna nito, iimbitahan ng dating Pangulo at si Senator Bato de la Rosa sa pagdinig sa Kamara kaugnay ng drug war. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa pagharap nila sa pagdinig sa Kamara, emosyonal na nagkwento ang ilang namatayan ng kaanak sa drug war ng Administrasyong Duterte. Wawa ng mga anak ko yun, Lolo. Babait yung anak ko. Sinisigaw po siya, aray, aray. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Pagkakaalam ko po, nagkamali sila ng bahay na pinasok kasi may pangalan silang hinahanap. Iimbitahan na ng komite sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Pati si dating Senadora Laila de Lima na nagsimulang mag-imbestiga ng extrajudicial killings noon pang chairperson siya ng Commission on Human Rights. Kinukuha pa namin ang panig ng dating Pangulo at ni de la Rosa pero wala pa silang tugon. Ang dating Pangulo, plano raw tumakbo sa pagkasenador ayon kay Vice President Sara Duterte. Gayon din ang mga kapatid niya na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sabi ni VP Sara, ito ang napag-usapan nila ng kanyang ina. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. At ang napag-uusapan daw nilang tatakbo bilang presidente sa 2028 elections. Ang ingon sa ko ang mamang akong mahmod ko no, dagan ko presidente. Si VP Sara naman, posible umanong bumalik bilang alkalde sa Davao City. Ang ingon sa ko ang mama, mabalik daw ko sa Davao nga mayor. Kailan ka public sa Davao, mayor? Pag-uusapan namin. Tila iniwasan naman ng bise ang tanong kung siya na ba ang mukha ng bagong oposisyon, gaya ng sinabi ng dating opisyal ng Duterte administration. In effect, political opposition na yun. Sa ngayon, sir, nakatutok tayo sa transition ng Department of Education from me to the new secretary, and after that, pag-uusapan namin sa Office of the Vice President, paano pa hanapin yung mga underserved communities natin para magsuporta kami sa iba't ibang opisina ng gobyerno para magbigay ng mga proyekto. Tinanong din ng bise tungkol sa sugat sa kanang bahagi ng kanyang leeg nakita sa ilan niyang public appearance. Sara! Unsa lang sa imong liyog? Sinumbukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gorgor ay salitang Bisaya, nakatumbas ng laslas sa Tagalog o slash sa Ingles. Pero hindi binanggit ng bise kung sino ang sumubok manggorgor o lumaslas sa kanya. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila, Vicky? Silang lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dinagdagan pa ang mga respondent sa reklamong human trafficking na inihain ng CIDG at PAOK kaugnay sa Pogo sa Banban, Tarlac. Kasama sa respondent si Mayor Alice Guo na ngayon haharangin sa immigration kapag nagtangka siyang umalis ng bansa. Saksi si Salima Refran. Sakaling sumubok na umalis ng bansa, haharangin sa immigration si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y sa bisa ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya, pati sa kanyang kapatid na si Wesley, kung saan wala pa silang tugon.
Sakop din ng utos, pero wala pa ring tugon dito ng kuhanan ng pahayag si dating Technology and Resource Center official Dennis Cunanan na iniuugnay sa mga pogo sa Bamban at Porac. Nasa utos din ng 15 iba pang kapwa respondent ni Guo sa reklamong qualified human trafficking kabilang ang ilang business partner. Kailangan ma-check ng immigration kung merong freshly issued warrant of arrest, hold departure order, or any kind of order, ma-scrutinize ang kanilang mga documentation. Dinagdagan naman ng respondents ang inihaing human trafficking complaint ng PNP CIDG at PAOK pero tumanggi silang ihayag kung sino ang mga ito. Samantala, ibinasura ng Ombudsman ang apela ni Guo sa 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Sabi ng Ombudsman may sapat na basehan para sabihing malakas ang ebidensya laban kina Guo at 2 iba pang suspendido. Hindi raw may tatanggi ang business interest ni Guo base sa mga nakalap na dokumento at nakapag-operate ang pogo sa Bamban dahil sa permit na binigay niya at ng munisipyo. Banta raw ang pananatili sa pwesto ni Guo at 2 pang kasama sa mga posibleng saksi at mga dokumento sa kaso. Natanggap na ang utos ng kampo ni Guo na nalulungkot daw kaugnay nito. Hindi kami nag-agree doon. So, akyat kami sa Court of Appeals earliest Monday. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Ilang bahagi ng Malabon at Navotas baha pa rin dahil sa nasirang floodgate. Gutter deep ang baha sa ilang lugar matapos matamaan ng barge ang North Navotas Navigational Floodgate na tumatayong pananggalang sa tubig tuwing high tide at malakas na ulan. Ayon sa MMDA, hindi pa naayos ang floodgate mula nang pilitin ng barge na sumuot doon noong June 7 kahit na low tide. Tinutuntun pa ng GMA Integrated News ang may-ari ng barge para makuhanan ng pahayag. Naglagay muna ng sandbags ang Navotas City Government sa iba't ibang lugar para mapigilang pumasok muli ang baha. Halos 4,000 customer ng Maynilad sa Caloocan makatatanggap ng rebate o balikbayad. Bahagi yan ng mahigit 2 milyong pisong multang ipinataw ng MWSS Regulatory Office matapos bumagsak ang isinupply na tubig ng Maynilad sa Philippine National Standard for Drinking Water. Batay ito sa random sampling sa tubig gripo mula November 29 hanggang December 19, 2023 sa ilang bahagi ng Caloocan. Nakitang mataas sa standard ang total coliform level mula sa isang sampling site. Wala namang fecal coliform o bacteria mula sa dumi ng tao o hayop sa mga sample. Ayon sa Maynilad, posibleng nakontamina ang tubig nang mawala ng water pressure ang kanilang tubo dahil sa maintenance. Agad din daw nila itong ginawa ng paraan. Pasado naman nila ang water sampling sites na minomonitor nila kada araw. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko ang inyong saksi. Hot topic ngayon kung magkakaroon na ba ng reunion comeback ang iconic K-pop group na 21. At si Heart Evangelista spotted with international music artists Ellie Goulding at Avril Lavigne. Ating saksihan. Queens spotted this Paris Fashion Week. Looking fabulous si global kapuso fashion icon Heart Evangelista kasama ang singer-songwriters na sila Ellie Goulding at Avril Lavigne. Elegante si Heart in her gold rose metal and crystal top habang nanonood ng fashion show para sa isang luxury brand. Nakachika pa niya si Ellie while on front row. Are you ready for the time of your life? Magbabalik Pilipinas ang R&B superstar na si Neo for his Champagne and Roses tour. Sana you're not so sick of love songs dahil this October na yan. Ilan sa hit songs ni Neo ay ang Miss Independent, Closer at iba pa. To anyone is ready to come back home? Ayon sa Korean media, usap-usapan na nag-meeting ang 4 members with an executive producer tungkol sa kanilang possible reunion. Kinumpirma naman niya ng YG Entertainment pero wala namang idinagdag na detalye. Last May sinelebrate ng grupo ang kanilang 15th anniversary. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. May sagot si dating Senadora Laila de Lima sa tanong kung gusto niya bang makita sa kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang dating Presidential Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag naman na grave error ang pagpapawalang sala kay de Lima. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hulihin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon!
2017 nang sampahan ng 3 kaso si Noy Senadora Laila de Lima dahil sa umano'y pakikipagsabwatan sa mga drug lords sa Bilibid sa kalakaran sa droga nung siya ay Secretary of Justice. Matapos ang 7 taon, dismissed na ang lahat ng kaso. I feel so at peace and I feel, nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. Malaya na si De Lima pero marami pa raw siyang gustong gawin. Isa raw sa pinag-aaralan niya at kanyang mga abogado ay kung paano pananagutin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang nasa likod ng mga kaso. Yung mga nag-operate sa akin kasi inoperate nila ako. Diba? And pinilit nila yung mga believed witnesses ng mga inimbento lang yung mga kwento tungkol sa pagkakasangkot sangkot ko di umano sa illegal drug trading inside the Bilibid. Ang mga akusasyon laban sa kanya nakaapekto raw sa kanyang imahe, kaya sisikapin daw niyang marinig ng publiko ang kanyang panig. May nilinaw rin ang dating senadora kaugnay sa kanyang dating bodyguard na si Ronnie Dayan na minsan na niyang inaming nakarelasyon niya noon. Co-accused ni De Lima si Dayan sa drug cases na napawalang sala na rin. Ang masasabi ko lang is that walang kaugnayan whether ako o si Ronnie Dayan sa illegal drug trade. Kasi pinalabas nila, naging bagman ko, siya yung naging binibigyan ng, huwag nagbibigay ng pera, pinapadaan, parang gano'n ang mga istorya nila. Wala po yan. Pero yung findings nga ng court, talagang hindi nila napatunayan yung conspiracy. I think naging strategy nila yan para mas maraming taong maniniwala na involved ako sa droga pag ipalabas nila na masama akong babae. Ang US State Department ikinatuwa ang pagkaka-acquit ni De Lima sa mga kaso na tinawag nilang politically motivated. Sabay sulong na resolbahin ng Pilipinas ang mga katulad na kaso. Hinamo naman ng grupong Amnesty International ang Administrasyong Marcos na imbestigahan ang mga responsable sa mga walang basehang alegasyon laban kay De Lima. Wala pang direktang tugon sa US State Department at sa Amnesty International ang Administrasyong Marcos. Wala pa ring direktang tugon si dating Pangulong Duterte sa acquittal at sa pahayag ngayon ni De Lima. Pero si dating Presidential Counsel Salvador Panelo tinawag itong grave error. Hindi rin daw injustice ang pagkakakulong kay De Lima, kundi parusaan niya sa pag-akusa ni De Lima kay Duterte bilang nasa likod ng mga extrajudicial killings sa Davao City. Ito'y noong panahon kung kailan pinuno pa ng Commission on Human Rights si De Lima at mayor pa ang dating Pangulo. Inaasahan na naman daw ni Aguirre ang pag-acquit kay De Lima. Masaya rin daw siya sa nangyari dahil nagdusa na ng matagal ang dating senadora. Sa kabila ng mga pinagdaanan, ang gusto raw gawin ngayon ni De Lima ay tumulong sa mga biktima ng drug war ni Duterte kung saan libo-libo ang namatay. At kung ipapatawag siya ng International Criminal Court o ICC, handa raw siyang magbigay ng testimonya. Nag-shortcut sila yung instant justice, which is still murder. It's a crime. It is wrong. It's a violation of the right to life, which is the most basic human right. Gusto niyo po bang makita sa kulungan si former President Duterte? Yan ang paraan para mapanagot siya. I-prosecute at ipakulong. Panawagan ni De Lima sa Marcos administration, pag-isipan ang posisyon nito na hindi makipagtulungan sa ICC sa investigasyon nito sa Duterte drug war. Hindi naman daw pagsuko sa soberanya ng bansa ang pakikipag-ugnayan sa ICC. You're not really surrendering in the fundamental sense of the word, yung sovereignty ng Pilipinas. Meron ka dapat, may obligasyon ka bilang state party. May mga kakulangan siyempre ang ating justice system. Ang mga napapanagot lang, at least in those limited number of cases, are the low-level perpetrators, the trigger men, but not the mastermind. Walang nag-iimbestiga kay Mr. Duterte tsaka kay now Senator Bato de la Rosa.
And yun ang focus ng ICC. Sa ngayon, wala pa daw siyang planong tumakbo sa kahit anong posisyon sa 2025 midterm elections. Pero nagsisilbi siya ngayong spokesperson ng Liberal Party. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ligtas at nakatigil na sa isang pantala ng mga Pilipinong sakay ng MV Transworld Navigator ang barkong inatake ng grupong Houthi sa Red Sea kamakailan. Hinintay nila ang pagsundo ng gobyerno. Inanunsyo naman ng Department of Migrant Workers ang pagbabawal sa pagsampa ng mga Pinoy sa ilang barkong dumaraan sa Red Sea. Para yan sa mga barkong pagmamayari ng mga kumpanyang humahawak sa 3 barkong unang inatake ng grupo, ang MV Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tudor. Ang mga lalabag hindi nabibigyan ng permit na kumuha ng mga Pinoy seafarer. Para sa iba pang barkong daraan sa Red Sea at Gulf of Aden, maaring tumangging sumampa ang mga Pinoy gamit ang right to refuse sailing. Ngayong Day of the Seafarer, binigyang pugay sa Rizal Park ang kabayanihan ng mga Pilipinong marino, kabilang ang 2 namatay sa pag-atake sa MV True Confidence. Naperwisyo ng baha ang ilang lugar sa Davao City. Abot bewang ang baha sa isang subdivision sa Barangay Balyok matapos umapaw ang tubig sa creek. At sa Barangay Bangkas Heights naman, halos hindi na matanaw ang tulay sa pagragasan ng tubig. 3 pamilya ang inilikas doon at sa tala ng CDR-RMO, 2 barangay pa ang naapektuhan ng baha. Nagka-landslide rin sa Mulaves, Zamboanga del Sur matapos ang malakas na buhos ng ulan. Walang sugatan sa insidente pero isang bahay ang nasira at isang kambing ang natabunan ng lupa. Nababahala ang grupo ng mga consumer at senior citizens sa mga insidente ng hacking sa bansa. Ang madalas pa na binibiktima ng mga scammer, mga senior. Saksi, si Rafi Tima. Nagsimula sa mga government agencies. Ngayon, mga pribadong kumpanya naman ang sunod-sunod na biktima ng data breach at hacking. Kaya ang ilang consumer groups, maging ang DTI, nababahala na sa pwedeng gawin sa mga impormasyong nakuha ng mga hacker. Involved po dito ang mga sensitive information ng ating mga consumers at nakakabahala po yan. Nakikipag-ugnayan na raw ang DTI sa National Privacy Commission para mabilis na maipasa ang mga reklamong kanilang natatanggap bunsod ng data breach. 11 million data subjects ang nakuha sa Jollibee Food Corporation kasama ang pangalan, date of birth at senior ID ng kanilang mga customer. Sa naunang pahayag, sinabi ng Jollibee na nagpapatupad na sila ng enhanced security measures para protektahan ang kanilang kumpanya. Nagsagawa na rin daw sila ng investigasyon para malaman ang lawak ng insidente. Una namang tinamaan ng data breach ang healthcare provider na MaxiCare kung saan 13,000 customer records ang na-expose. Ayon sa MaxiCare, nagsasagawa na raw sila ng emergency measures para siguruhin ang privacy ng kanilang mga miyembro. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon. Ang Senior Citizen Party List, nababahala sa insidente lalo pat pwedeng ma-access ng mga kawatan ang record ng mga senior citizen na madalas tina-target ng mga scammers. Dahil sa insidente, sana raw, bumilis ang kilos ng Senado para maaprubahan ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. Ang grupong Malayang Consumer naniniwalang organisado ang mga pag-ataking ito. And the fact na nagsimula siya mula sa government databases hanggang sa lumawig siya sa mga private sector companies, domestic private companies natin, ibig sabihin talaga niya na orchestrated talaga ito. At mag-expect tayo sa kasamang bala ng mga karagdagan data breaches. Kaya dapat magdoble kayod daw ang mga ahensyang may kinalaman sa data privacy protection, kabilang ang DICT, National Privacy Commission, maging ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. Pero dapat maghanda na raw ang mga ordinaryong Pilipino sa mga posibleng epekto ng data breaches na ito. Pangunahin dito ang scamming incidents gamit ang mga nakaw na impormasyon. Kailangan sa lahat ng ating mga cellular phone o sa ating mga mobile applications o kahit dito sa mga computer natin, alam natin kung saan tayo naka-sign on o naka-log on ng mga personal accounts, whether sa emails, mga applications ng pambayad, personal or banking transactions, mga ganyang bagay. Hinihinga namin ng pahayag ang National Privacy Commission, DOJ at NBI. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mano po, ganyan bumati at magbigay galang ang mga batang Pinoy sa mga nakatatanda, gaya ni na Lolo at Lola. At ang isang batang Filipino-Korean na pamana rin kay Cinderella nang makita niya ito sa Disneyland. At isaksihan.
Dream come true para sa maraming bata ang makakita ng prinsesang nakikilala nila sa mga fairy tale. Pero di lang magical ang tagpo sa isang theme park sa Hong Kong dahil ang Filipino-Korean 12-year-old na si Jessie nagmano kay Cinderella. Because for me, I think doing that was like a good gesture. It was a good gesture of kindness and respect to her. Nakaugalian na raw nila ito ng kapatid na si Seiya. Even yung tatay nila may mga kaibigan Koreans, nagbe-bless din sila. And then nabibigla sila, bakit? Oh, why? And then I have to explain, oh, this is our way of showing our respect. Uso pa rin ba ang pagmamano sa mga Pinoy? Tinanong namin yan sa ating mga kabarangay saksi online. Sagot na isa, hindi na raw ginagawa ng ilan ng pagmamano, lalo na kung hindi sasabihan ng magulang. Ang sabi naman ng isa pa, mas gusto sana niya ito kaysa sa pagbeso. Pero marami rin namang nagsabing buhay na buhay pa rin ang pagmamano sa kanilang lugar. Kwento na isang magulang, ginagawa pa rin ito ng kanyang mga anak kahit mga binata at dalaga na sila. Para sa ilang Pinoy, pag nakita sina ninong at ninang, automatic, magmamano. Pagpapakita rin ito ng paggalang sa mga pari at tao ng simbahan. Kwento rin na isang taga-Bohol, kahit mga batang hindi nila kilala, nagmamano sa kanila. Basta may bisita po kami sa bahay or may pupuntahan po kami, even sa store po, nagmamano po sila. Laking tuwa ni Mommy Say na ang pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda, nadadala ng kanyang mga anak, pati sa ibang bansa. Naging very, very proud po ako na na-adapt ng anak ko yung tinuturo ko, na kahit saan kami magpunta. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.